Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano mangyari sa mukha ko? Ang pangit dito. So for today's video, ano nga ba yung mga ways or mga paraan para magustuhan tayo ng amo natin? So kapag bago ka kasi dito, maninibago ka and minsan nakakasama ng loob yung mga ano nila, action nila, ganyan. So makikita mo nakasimangot sila. So, ano yung mga ways? Ayan, kakagising ko lang. And Friday ngayon, yung amo ko yung magsusundo sa bata. So, wala akong gagawin. So, unang-una is, nandyan yung dapat maatiba yung loob mo. Hindi pwede yung madamdamin dito sa Hong Kong. Kasi nga, kapag bago ka, mararanasan mo talaga yung discrimination na tinatawag. Kasi iba sa Pinas eh. Sa Pinas, hindi mo mararanasan yung turing na katulong ka. Pagdating dito, lahat. Especially kakain ka sa kusina, hindi pwedeng isabay yung damit mo sa damit nila pag nagwa-washing. So, ako hand wash lang, sa kanila washing. So, yan, mga ganyan. And yung mga utensils, plato, kutsara, tinidor is iba yung gamit mo, iba yung kanila. And ano pa ba? Halos lahat guys, ano talaga, may discrimination. Kaya kapag bago ka dito, maninibago ka. So, ano yung mga ways para magustuhan ka nila? Kasi pag nag-a-adjust pa talaga kayo pareho. Una is, mag-greet ka sa kanila every time na, every morning or pag umalis sila, pagbalik nila, ayan, mag-greet ka. Ganyan yung ginagawa ko. Pagising nila, and pag umalis sila ng bahay, pagbalik nila, nag-hi ako. Hi ma'am, ganyan. Kung umaga naman, good morning ma'am, ganyan. Lahat yan, mapabata or mag-asawa. Ayan. Next is, always smile. Kasi sa Hong Kong, lalo mga Chinese, gusto nila yung katulong na nakangiti kahit nahihirapan na sa buhay. Gusto nila yung masayahin ka lang. Kaya always ka mag-smile. And the way ka dapat mag-handle ng mga bagay-bagay is dapat pinag-isipan mo. Hindi pwede yung, kasi ganito, kasi ganyan, yung always mong nire-reason out na hindi mo alam, nakalimutan mo, hindi pwede yung ganyan. Dapat alam mo lahat, hindi pwedeng hindi. Parang kung magkamali ka man next time, mapapatawad ka pa or mapapalagpas pa kasi nga, hindi ka always nagkakamali. Pero pag always ka nagkakamali, next time is hindi na sila natutuwa. Kaya ako hanggat maaari, tinry ko yung best ko na hindi ako nagkakamali kapag tinuro na sa akin. Para next time, kung may makalimutan man ako, ganyan-ganyan, hindi nila maisip na, sinadya mo na to or tanga ka talaga kasi parati mo itong ginagawa. Pero pag mga isang beses mo lang nakalimutan, ganyan, so mapapatawad ka pa, katulad nung sa akin, yung bag ng bata. So, hindi ko naman yung nakakalimutan parati. Nung nakaraan lang, so 1.5 year na ako. Tsaka ko lang nakalimutan. Sinabi ko sa kanya, ma'am, nakalimutan ko yung ganto ng bata. Sabi niya, okay lang yan. Ganyan naman. Hindi ka naman always, na active talaga. May time talaga na makakalimutan mo. So, napapatawad kasi nga hindi ko always ginagawa na nakakalimutan ko yung mga bagay-bagay. So, next is, wag mo nang antay na utusan kanila sa mga gawain na alam mo naman na ikaw yung gagawa. Gawin mo na. Ayan, yung gagawin mo. So, yung routine mo is gawin mo every day and then mag-additional ka ngayon ng ibang bagay. Halimbawa, maglinis ka ng window, ganyan. Hindi pwede na kapag nakaupo ka lang, lalo pag bago ka, kapag wala ka ng trabaho, uupo ka kaagad, ganyan. Hindi. Kailangan maghanap ka ng trabaho muna kasi bago ka pa lang. Hindi pwedeng makita ka nilang pagod-pagod. Alam mo yung petiks-petiks ka. Ganyan ako nung bago guys, hindi ako umuupo. Kaya pagod na pagod ako. Pero unting tiyaga lang yan. Unting lang. Kasi sa huli, mag-a-adjust ka na. Alam mo na kung saan ka banda makakapagpahinga and yung amo mo, okay lang na makapagpahinga ka. Katulad ngayon, sinarado ko yung pinto. Tapos na dapat yung tulog ko. Gising ko dapat alas 3. Bumaba ako 3:15. So, ngayon, wala na akong gagawin. Kaya nagsalita muna ako dito sa video. So, yun, mga ganon. Sa una lang talaga mahirap, nandun yung adjustment. Kaya pag nakuha mo na yung nila, loob nila, especially yung bata, kailangan yun yung una mong targetin na makuha yung loob ng bata. Kasi sila yung dahilan kung bakit nag-i-stay ka pa sa bahay. Kasi para
alagaan sila, ganyanin sila, lahat-lahat. Kung hindi kayo nagkakasundo ng bata, may possibility na itatanggalin ka. Kaya yung bata dapat yung naging protector mo. Kapag yung bata gusto ka, kahit ayaw ka ng mga magulang, wala silang magagawa. Kasi nga, ikaw yung hinahanap ng bata, ikaw yung gusto ng bata, ikaw yung nakakapag-ano ng bata, ikaw nakakapagpasunod sa bata. So, yun yung una kong tinarget nung bago ako dito. Yung bata, kailangan makuha ko yung loob. So, siya muna yung una kong kinuha. Yung mga tanda, yung lalaki, pinabayaan ko yan kasi ayoko na lumalapit sa kanya, nagsiselos yung amo kong babae. Next is yung amo kong babae. So, sunod-sunod na, yung lalaki ng huli ko na yan siya pinakisamahan kasi nga, hindi ko maano yung, syempre, umiiwas ako, pero mabait yung amo kong lalaki, andun lang sa pag-iwas kasi nga, yung amo kong babae, silosa. Next is, magustuhan ka nila kapag malinis ka sa mga bagay-bagay, katulad ng sa mga pagluluto, dapat hindi ka nila nakikitaan na may mga buhok-buhok or ano dyan. Alam nila na every time, kaya kailangan guys pag mag-CR kayo, after CR, maghugas kayo ng kamay, tapos pag pinagluto kayo sa kusina, bago kayo mag-start magluto, maghugas kayo ng kamay. As long as nakikita nila na malinis kayo, medyo umano-ano yan sila. And kapag napagalitan kayo, huwag kayong magtampo, huwag kayong alam mo yun, ako kapag napagalitan, hindi naman ako napagalitan ng malala. Parang, okay, next time, ganun lang ako. Ginaganon ko yung amo ko babae, next time, ganyan lang. Kasi, alam ko na sa susunod di ko na yung gagawin. Katulad nung bago ako, nahulog ko yung sangkalan doon sa may gilid ng ref. And grabe yung hirap namin ng amo ko bago namin nakuha yun. Sabi niya talaga, ibalik daw sa ayos yung ganun. Sabi ko, okay lang kahit hindi kasi next time hindi ko na gagawin. So, hindi ko na talaga ginawa. Ngumiti siya nung time na yun. Sinabi ko na hindi ko na gagawin next time. So, yung alam mo yung may isang salita ka, kaya may nakasulat dyan sa ano ng amo ko na acceptance kapag nagkamali. Dapat i-accept mo, acknowledge mo yung ano mo na mali ka. Ayan, hindi pwedeng mag-reason out ka na alam mo namang mali mo. Pero pag hindi mo mali, pwede ka magsalita. Katulad nung Indo, hindi niya mali na nasira yung bulaklak. So, sinabi niya na yung bata nakasira. So, yung mga ganun, dapat honest ka. Huwag kang magnakaw, guys. Kasi kahit yung mga laisi-laisi nila dyan na nagkalat-kalat, may ano yan, may bilang yan. Kahit pa ganyan-ganyan lang yan. Kunwari lang na parang mga nakabalahura. Meron pa nga 50 Hong Kong dollar doon. Tagal na nun. Magdadalawang taon na. Nandun lang sa may gilid. Pero alam ng amo ko kung bakit nandoon yun. Hindi niya kinukuha, pinapain niya. Siguro iniisip niya baka kagatin ko, ganyan, baka anuhin ko. Pero hindi. So, ang tagal na nun. Kahit pa ganyan-ganyan lang yan, alam niya nila kung saan-saan nila nilalagay yung pera. Kasi yung amo kong babae, kaya wag yung pinapakailaman yung kung anong mga red packet niya nandyan. Kasi yung amo kong babae, may nakasulat yan sa cellphone ng mga pangalan or ng ilang lyceum nandyan, kung para kanino, kung para ganyan. So, yun. Tsaka hindi ako nag-open ng cabinet nila na alam kong may pera kahit na hindi ko ino-open. So, yun, kailangan hindi ka magnanakaw, hindi ka din always dapat magbasag ng gamit or dapat hindi ka clumsy kasi isa din yan, mainit ulo nila kapag parating nababasagan ng gamit. Minsan nga, ibang amo, 3 beses ka lang makabasag ng gamit, terminate ka na. So, yun yung iwasan nyo. And especially kapag yung gamit, yung brand is Le Creuset, mahal yan. Mas mahal pa yan sa sahod natin yung isang pot nila. Yung isang pot nila. Kaya, huwag nyo talagang subukan. Huwag talaga. Ingatan yung maigi. Next, dapat consistent yung trabaho. Dapat 1 month, tuloy-tuloy hanggang sa mga 6 months kasi adjustment yan. Diyan kayo banda magsipag sa huli. Kaya nyo nang kuhanan ng way yan kung saan kayo banda magkuyakoy, saan kayo banda hindi. So, yun. And then, yun lang naman yung way ko. Kaya nagustuhan ako ng amo ko. And also, yung pananamit ko. Kapag silosa yung amo nyo, dapat yung pananamit nyo is hindi daring or hindi dapat ako naka-jogging pants ako always and yung damit ko is large to. Ayan, so malalaki yan sa akin. Yung hindi kita yung pitan ko tsaka yung umbok ng mani ko, hindi nakikita. So, yun yung importante na hindi nagsiselos yung amo. Next is,
binabasahan ko always yung bata ng libro. So, always kami nagbabasa. Kapag nakikita nila na may pakinabang ka, yun, nakukuha yung loob. Especially kapag alam nila na maano ka sa bata. Alam mo yung malambing ka sa bata. So, yun yung way ko para mapalapit ako sa kanila. So far, kuhang-kuha ko na yung ugali nila. Pati alam ko na din kung saan sila banda galit at hindi. So, yun lang guys. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.